Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip at base sa mga alamat at kwentong bayan tungkol sa aswang at engkanto. Ang mga pangyayari ay hindi totoong nangyari at layunin lamang nitong maghatid ng suspense, misteryo, at aral sa tapang at kabutihan. Ang pagbabasa nito ay para sa aliw at kaalaman sa kultura at paniniwala ng ating mga ninuno. Sa isang maaliwalas ngunit malamig na umaga, dumating si Lyra, isang dalagang nagmula sa lungsod, sa isang liblib na baryo sa probinsya. Dalawa lamang ang dala niya, ang kanyang maliit na bag at ang matinding kuryosidad na matuklasan ang kakaibang baryo na yon. Paglapag niya sa lumang estasyon ng bus, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. Walang ingay ng trapiko o maingay na tao. Sa halip, ang tanging naririnig ay ang huni ng ibon at maliliit na huni ng hangin na dumadaan sa mga lumang punong kahoy. Habang naglalakad sa makipot na daan patungo sa sentro ng baryo, napansin niya ang mga lumang bahay na yari sa kahoy at bato, may mga bintanang yari sa kahoy na tila daan sa nakaraan. May kakaibang pakiramdam si Lyra, parang may mga matang sumusunod sa kanya mula sa dilim ng mga bintana. Bagaman nakaramdam ng kaba, pinilit niyang itago ito at nagpatuloy. Nang makarating siya sa maliit na plaza ng baryo, nakita niya ang isang lumang simbahan, may mga palaso sa dingding at mga estatwa ng santo na halos natakpan ng alikabok at lumang damo. Sa tabi ng simbahan ay may tindahan ng kakanin at ilang tindahan ng gamit, ngunit kakaunti ang tao. Isa sa mga matandang babae ang nakangiti kay Lyra at bumati, ngunit agad rin itong lumingon sa dilim ng mga puno na parang may tinatanaw na hindi nakikita ng iba. Dito niya unang narinig ang mga bulong tungkol sa isang albularyong makapangyarihan na may kakayahang makipag-ugnayan sa mga engkanto at aswang sa paligid ng baryo. Ayon sa mga matatanda, bihira lamang ang mga dayuhan na nakakarating dito, at karamihan sa kanila ay umaalis na takot sa kakaibang enerhiya ng lugar. Ngunit si Lyra, bagaman natatakot, ay ramdam ang kakaibang tawag ng misteryo, parang may humihimok sa kanya na tuklasin ang lahat. Habang naglalakad patungo sa kanyang pupuntahan, napansin niya ang mga bakas ng paa sa putik at mga kakaibang simbolo sa pader ng lumang bahay. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung ano ang kahulugan ng mga ito, ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila humaplos sa kanyang batok, at may narinig siyang mahina. Ngunit malinaw na bulong, huwag kang matatakot, ngunit maging handa. Sa unang araw pa lamang niya sa baryo, ramdam ni Lyra ang kakaibang enerhiya, isang halo ng kaba at kuryosidad. Alam niya, sa baryong ito, may lihim na naghihintay, isang lihim na kinasasangkutan ng kapangyarihang hindi niya palubos na nauunawaan. At sa simula ng kanyang paglalakbay, hindi niya alam na ang kanyang buhay ay tuluyang magbabago, at ang baryong tahimik sa unang tingin ay magbubukas ng pinto sa isang mundong puno ng kababalaghan, panganib, at mahiwagang engkanto. Ilang araw matapos ang kanyang pagdating sa baryo, si Lyra ay nakaramdam ng kakaibang pangangailangan, parang may humihimok sa kanya na hanapin ang albularyong pinagmumulan ng mga bulong sa baryo. Ayon sa mga matanda, ang albularyo ay matanda na, may mahabang puting buhok, at may mga matang tila nakakakita ng lihim ng tao. May reputasyon siya sa pakikitungo sa mga engkanto, at sa pagpapagaling ng kakaibang karamdaman, pati na rin sa pagprotekta sa baryo laban sa mga panganib ng kalikasan at kababalaghan. Naglakad si Lyra patungo sa maliit na kubo ng albularyo na nasa gilid ng kagubatan. Habang palapit siya, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, at may narinig siyang kakaibang tunog, parang mga bulong na sumasabay sa mga dahon na umiikot sa hangin. Ang kubo ay yari sa lumang kahoy, may mga palamuting kakaiba sa pader, mga larawan ng sinaunang ritual, mga damo na nakatali sa kahoy, at mga maliit na banga na may lamang likidong kulay itim at kulay dilaw. Pagbukas ni Lyra sa pinto, sinalubong siya ng isang matanda, may malalim na tinig at mga mata na tila sumisilip sa kaluluwa. Alam ko kung bakit ka narito, sabi ng albularyo, na ikinagulat si Lyra. Hindi niya alam kung paano nalaman ng matanda ang kanyang dahilan sa pagdating. Napansin niya rin ang kakaibang amoy sa loob ng kubo, halo ng mga halamang gamot, insenso, at isang bahid ng amoy na parang nasunog na kahoy. Ipinaliwanag ng albularyo na ang baryo ay nasa ilalim ng bantay ng isang makapangyarihang engkantong itim, isang nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan sa kadiliman at sa mga aswang. Maraming taon nang minamasdan nito ang baryo, at ang albularyo ang tanging may kakayahang makipag-usap at makipaglaban dito. Binanggit niya na may mga panganib sa mga lugar sa paligid ng kagubatan at bundok, at hindi basta-basta nakakalapit ang mga dayuhan. Habang nag-uusap, napansin ni Lyra ang maliit na kahon sa tabi ng albularyo.
May mga sinaunang orasyon at halamang ginagamit para sa proteksyon laban sa mga engkanto at aswang. Pinakita ng albularyo kay Lyra ang ilang simpleng ritual na pwede niyang matutunan. Hindi lahat ng nakikita mo sa baryo ay totoo, at hindi lahat ng kaaway ay karaniwang nilalang, paliwanag ng albularyo. Kailangan mong maging matalino, mapagmatsyag, at may tapang. Hindi maiwasan ni Lyra ang kabighani at takot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang mundo ay mas malaki kaysa sa nakikita ng mata. Ang albularyo ay hindi lamang tagapagturo, siya rin ay gabay sa mga darating na pagsubok. Sa pagtatapos ng kanilang pagkikita, binigyan siya ng albularyo ng maliit na amulet, sinabing magbibigay ito ng proteksyon sa mga oras ng panganib. Sa paglabas ni Lyra sa kubo, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad at ang kakaibang pag-asa. Alam niyang ang baryo ay puno ng misteryo at panganib, ngunit sa tulong ng albularyo, handa na siyang harapin ang mga nakatagong panganib at matutunan ang mga lihim ng engkanto. Ang unang pakikipag-ugnayan na ito ay naglatag ng pundasyon para sa mas malalim na pakikipagsapalaran at pakikibaka na naghihintay sa kanya sa mga darating na araw. Hindi nagtagal, ilang gabi matapos ang kanyang unang pakikipag-ugnayan sa albularyo, nakaramdam si Lyra ng kakaibang presensya sa baryo. Ang hangin ay tila humahaplos sa kanyang balat, ngunit may kasamang kilabot na hindi niya maipaliwanag. Ang buwan ay mukhang naglaho sa ulap, at ang dilim ng gabi ay tila mas mabigat, mas mabagsik kaysa dati. Habang naglalakad siya pauwi mula sa bahay ng albularyo, narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na bulong mula sa kabubatan. Lyra! Lyra, tila inuudyok siyang pumasok sa madilim na kabubatan. Sa simula, kinulayan niya ito ng takot, ngunit ang kakaibang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanyang kaba. Biglang, sa gitna ng isang bakanting parang, nakita niya ang isang anino, malaki, itim, at walang anyo na malinaw. Ang engkantong itim ay nakatayo sa harap niya, tila bumabalot sa paligid ng dilim. Ang paligid ay napuno ng kakaibang enerhiya, ang hangin ay tila humahaba at umiikot, at ang mga dahon sa lupa ay gumagalaw kahit walang hangin. Sa unang tingin, nakaramdam si Lyra ng labis na takot, parang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagsasabing tumakbo. Ngunit bago siya nakagawa ng galaw, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa engkanto. Bakit ka nandito, Batang Banyaga? Hindi mo ba alam na ang lugar na ito ay akin na? Sa bawat salita, tila may alon ng kadiliman na lumalaban sa kanyang diwa. Ang mga mata ng engkanto, kahit hindi malinaw na anyo, ay nagliliyab sa dilim, nagbabantang sumipsip ng lakas at tapang ng sinumang lumalapit. Dito unang ipinakita ng engkanto ang kanyang kapangyarihan. Sa isang kisap, ang mga puno sa paligid ay kumilos, ang mga sanga ay parang nagiging kamay na humahabol kay Lyra. Ang lupa ay tila nagbukas, at may mga ulap ng itim na usok na bumabalot sa kanyang paligid. Si Lyra, bagaman natakot, ay naaalala ang sinabi ng albularyo, huwag kang matakot, gamitin mo ang iyong isip at puso. Sa pamamagitan ng gabay ng albularyo, natutunan niyang i-focus ang kanyang enerhiya at tumutok sa amulet na ibinigay sa kanya. Ang maliit na palaso sa kanyang palad ay nagliwanag ng malamlam na puti, tila sumalungat sa kadiliman ng engkanto. Napansin niya na kahit ang makapangyarihang nilalang ay may hangganan, hindi ito makakapasok sa liwanag na dala ng tapang at purong intensyon. Sa pagtatapos ng encounter na iyon, ang engkanto ay biglang naglaho sa isang ulap ng itim na usok, na iiwan si Lyra na nanginginig at basang-basa sa pawis, ngunit buhay. Napagtanto niya ang isang mahalagang aral, ang kapangyarihan ng engkanto ay hindi lamang sa lakas ng pisikal, kundi sa takot na nakukuha nito mula sa puso ng tao. Kung ang puso ay mananatiling matapang, may kakayahang labanan ang anumang nilalang, gaano man ito kalakas. Ang karanasang iyon ang naging unang malinaw na babala, ang engkantong itim ay malakas, mapanganib, at hindi basta-basta matatalo. Ngunit sa tulong ng albularyo at ng kanyang sariling tapang, si Lyra ay handa nang matutunan pa ang mas malalalim na kaalaman tungkol sa engkanto, at magsimula ng kanyang pakikipagsapalaran sa baryong puno ng misteryo at kababalaghan. Sa sumunod na mga araw, mas naging malapit si Lyra sa albularyo. Tuwing hapon, pagkatapos ng kanyang mga gawaing bayan, pumupunta siya sa kubo ng albularyo upang matutunan ang mga sinaunang kaalaman tungkol sa engkanto at iba pang nilalang ng kadiliman. Ang bawat aralin ay puno ng hiwaga at panganib, ngunit ramdam ni Lyra na kailangan niyang matutunan ang lahat upang maprotektahan ang sarili at ang baryo. Ipinakilala ng albularyo ang ilang sinaunang libro at banga na puno ng kakaibang likido at halamang gamot. Ang engkanto ay hindi basta-basta nilalang lamang. May kanya-kanyang layunin at motibo.
Kailangan mong maunawaan ang kalikasan nito bago ka makalaban, paliwanag ng matanda. Sinimulan nilang pag-aralan ang mga simbolo sa mga libro, mga ritual, at mga orasyon na ginagamit para sa proteksyon at pagtuklas ng mahika ng engkanto. Isa sa mga pinakaimportanteng leksyon ay ang pag-unawa sa kapangyarihan ng engkantong itim. Hindi lamang ito nakabatay sa pisikal na lakas, kundi sa kakayahang manipulahin ang takot at isip ng mga tao. Kaya, tinuruan si Lyra kung paano manatiling kalmado sa gitna ng panganib at kung paano gamitin ang kanyang isip at damdamin upang labanan ang ilusyon ng engkanto. Nag-ensayo siya sa paggamit ng amulet, sa mga simpleng orasyon, at sa paglikha ng mga protective talisman. Bukod sa araling pampanitikan, nagturo rin ang albularyo ng mga simpleng ritual sa kalikasan. Ipinakita niya kung paano gamitin ang apoy, tubig, at mga halamang gamot upang lumikha ng mga protective barrier. Ang kalikasan ay kaalyado mo kung marunong kang makiisa rito, wika ng albularyo. Natutunan ni Lyra na ang bawat dahon, ugat, at bato ay may enerhiya na maaaring gamitin sa pakikipaglaban sa engkanto, basta alam mo ang tamang paraan. Habang nagpapatuloy ang kanyang pag-aaral, naramdaman ni Lyra ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang takot na dati nangingibabaw, unti-unti nang napapalitan ng tapang at determinasyon. Sa bawat ritual at ensayo, lumalakas ang kanyang panloob na kakayahan at mas nauunawaan niya ang kalikasan ng kababalaghan sa baryo. Natutunan niya ring respetuhin ang mga engkanto, hindi bilang kaaway lamang, kundi bilang nilalang na bahagi ng balanse ng mundo. Ngunit hindi rin nawawala ang mga pagsubok. Minsan, habang nag-ensayo, bigla siyang sinalubong ng kakaibang hangin at malamig na ulap na nagmula sa kagubatan. Ang albularyo ay nagpaalala, ito ang paraan ng engkanto na subukin ang iyong tapang. Huwag kang matakot, gamitin ang natutunan mo. Sa bawat pagtatangka ng engkanto, natututo si Lyra ng bagong paraan kung paano labanan ang kadiliman at protektahan ang sarili. Sa pagtatapos ng linggong iyon, naramdaman ni Lyra na mas handa na siya. Alam niya na ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula, ngunit sa tulong ng albularyo, may sapat siyang kaalaman at lakas ng loob upang harapin ang mas malalaking panganib. Ang pag-aaral na ito ay hindi lamang para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa kapakanan ng buong baryo, at sa paglipas ng panahon, natutunan niyang ang tapang, kaalaman, at paggalang sa kababalaghan ang tunay na sandata laban sa engkantong itim. Hindi nagtagal, nagsimulang maramdaman ng buong baryo ang panganib na dala ng engkantong itim. Sa mga susunod na gabi, may mga kakaibang pangyayari, nawawala ang mga hayop, may mga sugatang tao, at may mga kakaibang bulong sa hangin. Ang baryo na dati tahimik at payapa ay napuno ng takot at pangamba. Ang mga matatanda ay nagbabalita ng mga nakakatakot na kwento, at kahit ang mga kabataan ay hindi na naglalaro sa gabi. Isang gabi, habang naglalakad si Lyra pauwi mula sa kubo ng albularyo, napansin niya ang mga baka sa putik, malalaking paa na tila hindi tao. Sa paligid, may mga lumilipad na anino, at ang mga punong kahoy ay gumagalaw sa isang kakaibang paraan, parang may buhay. Ang hangin ay malamig at mabigat, at naririnig niya ang mga bulong na tila humahamon sa kanya, lumapit ka, ang engkantong itim ay nagsimulang lumabas sa dilim. Sa unang pagkakataon, nakakita si Lyra ng ganap na anyo nito, isang itim, malaki, at kakaiba. Ang bawat kilos nito ay may kasamang malakas na enerhiya na nagpapahina sa loob ng sinumang nakatingin. Sa parehong oras, ang albularyo ay dumating, dala ang kanyang mga gamit para sa proteksyon. Agad nilang sinimulan ang ritual upang itaboy ang engkanto. Habang nagaganap ang labanan, naramdaman ni Lyra ang matinding takot, ngunit naalala niya ang lahat ng natutunan mula sa albularyo. Ginamit niya ang amulet at orasyon, at unti-unti ay napalayo ang engkanto. Subalit hindi ito sumusuko, ang bawat pagtatangka nitong sumira sa baryo ay nagiging mas mapanganib. May mga pagkakataon na naglaho ito at biglang lumitaw sa ibang bahagi ng baryo, nagdudulot ng kaguluhan at takot sa mga residente. Sa kabila ng panganib, natutunan ni Lyra na ang lakas ng engkanto ay nakasalalay sa takot ng tao. Kaya naman, sa tulong ng albularyo, pinayuhan ang mga taga-baryo na manatiling kalmado, huwag susuko sa pangamba, at magtulungan sa pagprotekta sa kanilang komunidad. Nagsimula silang maglagay ng mga protective talisman sa kanilang mga bahay, at gumamit ng mga sinaunang orasyon na itinuro ng albularyo. Ang mga pag-ataking ito ay hindi lamang simpleng kaguluhan. Bawat insidente ay naglalantad ng kahinaan at kalakasan ng engkantong itim.
Natutunan ni Lyra at ng baryo na hindi sapat ang tapang lamang, kailangan din ng kaalaman, tamang timing, at pagkakaisa upang labanan ang makapangyarihang nilalang. Habang lumalala ang sitwasyon, ramdam ni Lyra ang matinding responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya. Hindi lamang niya kinakatawan ang sarili, kundi pati ang baryo na kanyang bagong tahanan. Ang bawat laban ay nagiging aral, at ang inkantong itim ay patuloy na nagbabantang subukan ang kanilang lakas, talino, at tapang. Ang mga pag-ataking ito ang naglatag ng daan para sa mas mahigpit at matinding pakikipagsapalaran na naghihintay sa kanya sa susunod na yugto ng kwento. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng inkantong itim, alam ni Lyra at ng albularyo na kailangan nilang lumikha ng isang espesyal na sandata upang tuluyang maprotektahan ang baryo. Ang sandatang ito ay hindi simpleng armas, ito ay kombinasyon ng sinaunang ritual, amulet, at kapangyarihan ng kalikasan. Ang bawat bahagi ay may kahulugan at kapangyarihan, at ang maling hakbang ay maaaring magdulot ng kapahamakan hindi lamang sa gumawa nito kundi pati sa buong baryo. Sa maliit na kubo ng albularyo, nagsimula silang magtipon ng mga halamang gamot, mga batong may kakaibang enerhiya, at mga sinulid na pinagtagpi ng mga sinaunang orasyon. Ang lihim na sandata ay hindi lamang sa lakas ng pisikal na bagay, kundi sa lakas ng puso at isip ng gumagamit, paliwanag ng albularyo, habang ipinapakita ang mga ritual. Kailangan ni Lyra na ilagay ang kanyang buong konsentrasyon at purong intensyon upang maisakatuparan ang ritual. Isa sa mga pinakamahalagang hakbang ay ang paglikha ng protective talisman. Pinagsama ni Lyra ang mga halamang gamot na inihanda ng albularyo sa isang maliit na kahon at binigyan niya ito ng mga orasyon na naglalaman ng panalangin proteksyon. Habang ginagawa ito, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila sinusubok ang kanyang determinasyon. Ang bawat salita at galaw ay kailangang tama, kahit isang pagkakamali ay maaaring magpahina sa kapangyarihan ng sandata. Bukod sa talisman, naglikha rin sila ng ritual na ginagamit ang apoy, tubig, at mga bato upang makabuo ng isang enerhiya na kayang labanan ang inkantong itim. Sa gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isinagawa nila ang ritual. Ang hangin ay humina, tila nakikinig sa bawat galaw at salita. Ang amulet na ibinigay sa Lyra ay nagliwanag ng malamlam na liwanag, at sa gabay ng albularyo, unti-unti nitong hinubog ang enerhiya ng kalikasan para magtaglay ng proteksyon. Hindi rin mawawala ang pagsubok. Habang ginagawa ang ritual, naramdaman nila ang presensya ng inkanto sa paligid. Ang dilim ay tila gumagalaw, at ang mga anino sa kagubatan ay nagiging mas malaki at mas mapanganib. Ngunit sa halip na matakot, ginamit ni Lyra ang kanyang natutunan, pagtutok sa tapang, konsentrasyon, at tiwala sa kanyang sariling kakayahan at sa albularyo. Sa huli, nagtagumpay silang buin ang lihim na sandata, isang kombinasyon ng kaalaman, tapang, at kapangyarihan ng kalikasan na handang harapin ang inkantong itim. Ang sandata ay hindi lamang proteksyon, ito rin ay simbolo ng pagkakaisa ng baryo, ng tiwala sa sariling kakayahan, at ng tapang na humarap sa panganib. Para kay Lyra, ang sandata ay representasyon ng kanyang paglago, mula sa isang dalagang takot sa kababalaghan hanggang sa isang tao na may tapang at determinasyon na ipagtanggol ang komunidad. Dumating ang gabi na pinakahihintay at kinatatakutan ni Lyra, ang gabi ng pagtutunggali sa inkantong itim. Ang buong baryo ay nagtipon sa paligid ng isang malaking bukirin, dala ang mga protective talisman at handang sumunod sa gabay ng albularyo. Ramdam ang tensyon sa hangin, bawat hininga ay mabigat, bawat mata ay nakatingin sa dilim na tila ba naghihintay ng pag-atake. Sa unang saglit, naramdaman nila ang presensya ng inkanto. Ang hangin ay nagkaroon ng kakaibang bigat, at ang kadiliman ay tila yumuko sa kanilang paligid. Sa isang iglap, lumitaw ang inkanto sa gitna ng bukirin, malaki, itim, at may mga matang nagliliyab sa dilim. Ang bawat galaw nito ay nagdudulot ng panginginig sa lupa, at ang bawat bulong ay tila pumapasok sa isip ng bawat tao, nagpapalakas ng takot at pangamba. Ngunit si Lyra ay handa na. Hawak ang lihim na sandata na kanilang binuo kasama ng albularyo, siya ay lumapit sa inkanto. Pinokus niya ang kanyang buong tapang at tiwala sa kanyang natutunan. Ang amulet sa kanyang palad ay nagsimulang magliwanag ng puting liwanag, na unti-unting sumalungat sa itim na ulap na bumabalot sa inkanto. Ang mga orasyon na isinayaw niya sa hangin ay bumuo ng barrier na nagpoprotekta sa bawat taga-baryo. Ang inkanto ay hindi sumuko. Sa bawat pagtatangka nitong sirain ang barrier, lumalabas ang kanyang makapangyarihang enerhiya, ang lupa ay nanginginig, ang mga puno ay kumikilos, at ang mga anino ay nagiging mas malaki.
Subalit, sa tulong ng albularyo at ng natutunang ritual, nagagawa ni Lyra na panatilihin ang proteksyon at hindi magapi ng takot. Sa bawat salpok ng engkanto, ang lihim na sandata ay nagiging mas matibay at ang liwanag ay unti-unting pinipigilan ang dilim. Habang tumatagal ang labanan, napansin ni Lyra na ang engkanto ay may mga kahinaan, ang kapangyarihan nito ay malakas lamang kung ang tao ay natatakot. Kaya naman, sa halip na matakot, pinili ni Lyra at ng baryo na humarap sa engkanto ng buong tapang. Ang pagkakaisa ng komunidad, ang lakas ng loob ni Lyra, at ang gabay ng albularyo ay bumuo ng isang enerhiya na hindi matatalo ng kahit gaano kalakas na nilalang. Sa huling yugto ng labanan, naglaho ang engkanto sa isang ulap ng itim na usok, naiiwan ang bukirin na tahimik at payapa. Ang bawat tao ay huminga ng maluwag, ramdam ang kaligtasan na muling bumalik sa baryo. Si Lyra, bagaman pagod at nanginginig, ay napagtanto ang kahalagahan ng tapang, kaalaman, at pagkakaisa. Ang engkantong itim ay natalo hindi lamang dahil sa kapangyarihan ng sandata, kundi dahil sa tibay ng puso at pananalig ng mga tao sa kabutihan. Ang pagtutunggali na iyon ang nagpatibay kay Lyra, mula sa dalagang takot sa kababalaghan, siya ay naging isang tagapagtanggol ng baryo. Natutunan niya na sa harap ng panganib, ang tapang, kaalaman, at pagkakaisa ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong kadiliman. Matapos ang matinding pagtutunggali sa engkantong itim, muling bumalik ang kapayapaan sa baryo. Ang mga tao ay unti-unting nakabalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ngunit hindi na nila malilimutan ang nakalipas na mga gabi ng takot at panganib. Ang bukirin na minsang naging entablado ng laban ay ngayoy tahimik, at ang mga punong kahoy ay tila huminga rin ng kaluwagan. Si Lyra ay napagod at nanginginig, ngunit sa kanyang puso ay ramdam niya ang tagumpay. Hindi lamang niya nilabanan ang engkanto, kundi natutunan din niya ang halaga ng tapang, kaalaman, at pagkakaisa. Ang karanasang iyon ay nagbago sa kanya, mula sa isang dalagang syudad na natatakot sa kababalaghan, siya ay naging isang matapang na babae na handang ipagtanggol ang mga mahal sa buhay at ang komunidad na kanyang tinuring na tahanan. Ang albularyo ay ngumiti at ipinakita ang buong baryo kung paano nila nagtagumpay hindi dahil sa isang tao lamang, kundi dahil sa pagtutulungan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan ng isa, kundi sa tibay ng pagkakaisa at sa tapang na harapin ang kadiliman ng walang takot, paliwanag ng matanda. Ang mga bata at matatanda ay napangiti at ramdam ang inspirasyon sa bawat isa. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Lyra ang pag-aaral sa albularyo, ngunit ngayon ay may mas malalim na pangunawa sa kababalaghan. Natutunan niya na ang engkanto at iba pang nilalang ay bahagi ng balanse ng mundo. Hindi sila dapat labanan sa galit, kundi sa respeto, tapang, at karunungan. Ang karanasan ay nagturo rin sa kanya na ang takot ay natural, ngunit ang pananatiling matatag sa kabila nito ay ang tunay na sandata ng tao. Bukod sa personal na paglago ni Lyra, ang baryo ay naging mas matatag at mapagmatsyag. Ang bawat tahanan ay may mga talisman, at ang mga tao ay natutong magtulungan sa bawat hamon. Ang engkantong itim, kahit natalo, ay nag-iwan ng babala, ang bawat panganib ay may aral, at ang bawat pagsubok ay may pagkakataong lumago at maging mas malakas. Sa huli, si Lyra ay tumitig sa mga bituin sa langit, ramdam ang katahimikan at liwanag ng buwan. Alam niya na sa bawat dilim, may liwanag na laging nariyan para gabayan siya. Ang kanyang paglalakbay ay nagpatunay na sa buhay, ang tapang, karunungan, at pagkakaisa ay higit pa sa anumang kapangyarihang magpapatakot sa atin. Ang mga karanasang kababalaghan ay hindi lamang para sa takot, kundi para sa aral na magpapalakas sa ating puso at isipan. Ang kwento ng engkantong itim ay natapos, ngunit ang alaala at aral nito ay mananatili sa bawat tao sa baryo. Ang tapang ni Lyra ay naging inspirasyon, at ang baryo ay muling naging tahimik, ngunit mas handa at matatag sa anumang hamon ng kababalaghan. Sa bawat hininga at pag-ikot ng mundo, ang aral ay malinaw, ang tunay na lakas ay nasa tapang, kaalaman, at pagkakaisa, at sa puso ng bawat tao na handang lumaban sa kadiliman, may liwanag na laging nariyan upang gabayan tayo. 2.